tuloy-tuloy. Pero sa umagang ito, ay i-practice natin muli ang pagbabasa ng mga verses ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Sa ngayon po ay nakita natin ito mga kapatid. Last week, ito po ang title ng message ni Pastor Dom. So, ito pong message title natin ay in continuation po, Kasi, may nakaalala po ba sa inyo itong strength in storm na topic ni Pastor Dom last time? Ang sabi po niya, trials, ito po ay nakapokus sa trials, pagsubok. Walang Kristiyano, sabi sa Biblia, walang Kristiyano na hindi dadaan sa pagsubok. Sapagkat kung ang tinatawag ang ating pangalan bilang Kristiyano, ang ating ipinamumuhay ay dapat si Kristo. Pero kung iba yung pangalan natin, iba ang ipinapamuhay. Subalit tayong mga mananampalataya ay tayo tinatawag ng mga Kristiyano na in-expect po na ipinapamuhay natin ang kanyang pangalan. Kahiya-hiya naman, di ba, sa ating Panginoon kung hindi tayo namumuhay sa kanyang pangalan. Trials leads to victory. Sabi po ni Pastor Dom, naalala niyo po, na yung pagpapagsubok sa atin ay nag-lead ito sa victory. Trials are an opportunity to grow in faith and character and in hope. Ang ibig sabihin, mag-grow. Opportunity yun para tayo lumago sa pananampalataya sa ating mga karakter bilang mga mananampalataya at ang pag-asa. Ano ba itong pag-asa na ito, Sa Pilipinas, lagi may bagyo, nakadepende tayo sa pag-asa. Pero ano po, ang dito pag-asa na binabanggit ng ating Panginoon. Sa umaga po ito mga kapatid, ito po ang ating title ng message, Faith. Ibig sabihin sa Tagalog ay pananampalataya. Okay, meron pong kasabihan na kung ang sitwasyon ng isang tao ay nasa mali sa limuot na, complicated na. Normally, nakikita natin sa Facebook, pag relationship, complicated, alam na this. Pero sa ating naman pananampalataya, kung medyo complicated na rin, mayroon pong kasabihan. Ano po ang kasabihan? Back to the basic. So alam natin, back to the basic. Balikan natin ang basic na itinuturo ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kaya sa oras pong ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa pananampalataya. Sabi nga po ng Biblia, faith as small as mustard seed can move mountain. I work technically as engineer, pero I never see sa buong mundong history ng isang mananampalataya ay iminog niya talaga yung buong mountain. Otherwise, wala nang kailangan ng bulldozer, mga heavy equipment. Pero ito ay isang pagsasalita ng Panginoon na napapangahulugan ng ibig sabihin sa faith ay kaya natin. Ang mga bagay na inihiling natin ay walang imposible sa Diyos pag tayo mayroong pananampalataya. Okay mga kapatid, ito po, mayroon po tayong, ang ating Bible reference sa umagang ito ay napaka-familiar po. Darating naman ngayon ang February, alam natin, darating ang araw ng mga puso. Ano nga ba ang verse na kinagigiliwan at talagang ginagamit pag dumating ang Valentine's Day? Sino po ang nakakaalam mga kapatid? Ito po ay susulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Anyone who knows about the verses in the chapter? Hindi, pang Christmas yun. Okay. 1 Corinthians chapter 13. Okay, ito po yung mga kapatid, ang ating reference. Verse 13, hindi po makakalimutan. Kasi favorite number 13. Diba? Amen. So, nasa floor 13. Okay. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay ang 1 Corinto 13:13. Sige po, basa po. Samantala, nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.
Hindi po nga ngangahulugan na sinasabi ni Apostol Pablo na susundin lang natin ang pag-ibig sapagkat ito ang pinakadakila. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Dito po, ang pag-ibig, tingnan natin sabi ko kanina, back to the basic. Ano mo ba, saan nga ba tayo babalikan ang basic? Hindi nga ba kailangan ng pananampalataya sa pag-ibig? Okay, may narinig po ako, ito po yung sinasabi, dahil nga yung pag-ibig, tatlo po, yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Dito po sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 13, verse 8 to 10, sabi ko nga po mga kapatid, para hindi tayo antukin at hindi naman tayo nakapagbasa ng Biblia, this is the opportunity na magbasa po tayo ng Biblia. Ano po? Sundan nyo na lang po, Sabi ni Apostol Pablo sa verse 8, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnasang maangkin ang pag-aari ng iba. At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. So ang ibig mong sabihin, pag-ibig. Lahat na lang pag-ibig dito. Para makatupad ka ng kautusan, kailangan kang umibig. Dito po, hindi binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa pananampalataya. Pag ba umibig ang tao, hindi na kailangan ng pananampalataya at siya ay nakatupad na sa kautusan ng Diyos. Mga kapatid, mayroon po ang nagtuturo na ang pagtuturo nga na ginagawa ng tao ay pag-ibig. Hindi lahat ng tao sa mundo ay mananampalataya bilang Kristiyano. Subalit, may hindi po Kristiyano ang gumaganap nitong pag-ibig. Mas sigit pa nga minsan ang kanilang pag-ibig kaysa sa ating mga Kristiyano. Andoon yung pagtulong sa kapwa, talagang inuubos nila ang kanilang pagbibigay sa charity. Subalit, wala silang pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi na, dahil nga ba, andoon ang kanilang pag-ibig sa pagtulong sa kapwa, ay nakatupad na sila ng kautusan? Mga kapatid, sundan natin ang binabanggit ni Apostol Pablo muli dito sa Hebreo 11 verse 6. Sabi po, hindi po ito, sinasabi lang na si Apostol Pablo ang may akda, pero anon po ang may akda ng Hebreo. Sabi sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sino po itong Diyos na ito? Ang Diyos nating Ama at ang Kanyang sinugo na ang Panginoon Jesucristo. Nasagot po ba rito ng ibang tao ay umibig sa kapwa sa pamamagitan ng mga pagdulo ay nakaganap na ng kautusan? Hindi po. Kaya, yung binasa natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13 na pag-ibig ay mayroong kaakibat na pananampalataya. Anong pananampalataya? Tamang pananampalataya. Ano nga ba ang tamang pananampalataya? Mamaya po ay ating ito matutunghayan. Tayo po ay dumako sa sinasabi ni Apostol Pedro sa 3:15. Sinasabi po niya ang tungkol naman sa pag-asa. Ang sabi po niya, igalang mo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Mga kapatid, mayroon pa tayong pag-asa? Sino po ang makakasagot kung ano ang ating pag-asa na ito sa ating Panginoon? Sino po ang makakasagot, mga kapatid? May pag-asa ba na ibinibigay ang ating Panginoon? Ano ito? Asis? Hindi ko magets? Our hope in Christ Jesus. Yes, hope in Christ. Pero ano ito? Okay? Ano ito? Ito mga kapatid, huwag na natin patagalin. Ito ang sinasabi ni Apostol Pedro
dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Ang sabi niya sa 2:13, basahin po natin. Habang hinihintay natin ang pinagpapalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalaian ng ating dakilang Diyos at kapagaligtas na si Jesucristo. Ito po pala yung ating pag-asa. Ang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan po natin mga kapatid, kung wala tayo, hindi tayo naghihintay sa pag-asang ito. Ano ang sinasabi muli ni Apostol Pablo? Ito po sa unang Thessalonians 4:16-17, ganun pa man, ito pa rin ang pag-asang binabanggit. Sige po, babasahin po natin. Sa araw na iyon ay narinig ang tinig ng arkanghel at ang dunog ng propeta ng Diyos. At ang Panginoon niyo mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa ganon, gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Clear ba ang ating pag-asa bilang mga mananampalataya sa Panginoon? Ito po ang binabanggit na pag-asa sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Isa ulo at isa puso po natin na tayo mananampalataya ay merong inaasahang pag-asa sa darating na panahon sa pagbabalik ng Panginoon. Dumating ang Panginoon na tayo ay nasa libingan na. Ang kanyang pangako tayo'y bubuhayin muli. At kung dumating man siya na nasa katawang lupa tayo ay kukunin niya at tayo'y babaguhin niya at bibigyan ng panibagong katawan pang kalwalhatian. Mga kapatid, malinaw ba ang pag-asang ibinibigay sa atin ng ating pananampalataya? Hindi ka pwede magkaroon ng pag-asa kung wala kang pananampalataya. Therefore, mga kapatid, ang pag-ibig at ang pag-asa, ang kailangan ay pananampalataya. Kaya po mga kapatid, napakalaga ng pananampalataya. Ano naman itong pananampalataya? Okay, dito po muli sa sulat ni Pablo, dito sa 15, 17 hanggang 22. Basahin po natin. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo muling binuhay at ito'y katibayan na muli natin bubuhayin ang mga patay. Muli ngang bubuhayin ang mga patay. Nakita po ba natin ang ating pag-asa? Sa ating pananampalataya nito, na kung hindi nabuhay muli ang Panginoon, nananampalataya tayo, walang kapuluhan. Ibig sabihin, tayo daw ang pinakakawawa kung hindi totoong nabuhay ang Panginoon. Dito po, sa sinasabi naman ni Apostol Juan, ang bawat sumasampalataya na si Jesus, ang siyang Kristo, ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Okay mga kapatid? Ang tunay daw na pag-ibig sa Diyos, siyempre, kung iibig ka sa Diyos, mayroon kang pananampalataya siya at ikay naniniwala na ikaw ay buhay. Pero ang pananampalataya ay mayroon palang kaakibat. Ano yung kaakibat? Una, believe. Siyempre, mayroon kang faith kung mayroon if you believe. Hindi lamang sa believe. Kasi sabi nga sa Biblia, ang diablo man ay mayroong believe. And he believes. Pero ano ang kulang sa diablo na mayroon sa Kristiyano? We believe and we obey. Ang mahalaga po, pag sinabi mong faith, dalawang word agad ang nakaakibat doon. Believe and obey. Ano pang sinasabi dito? Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Ang ibig sabihin, kung hindi ka pala tumutupad sa kanyang utos, ay hindi totoong mayroong kang pananampalataya sa Diyos.
You only believe like the devil. Pero iba tayo. Because ang faith natin, we believe and we obey. Sabihin nga po natin, we believe and we obey. We believe And we obey. Ito po mga kapatid, Hebrew 11 verse 1 to 3. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tinalulog na ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. So mga kapatid, andyan si Abel, nakita natin, ano? Abel, Enoch, Noe, sina Abraham, isang example ng Biblia sa Hebrew chapter 11. Ang sabi po, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila yun mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Yun ang pananampalataya. Nang naniwala sila sa Diyos, sa pinag-utos ng Diyos, tinupad nila. Isang halimbawa, ito si Abel, nang nag-offer siya, pinatay ni Cain dahil nainggit. Ano ang nangyari? Yung kanyang offering is still nagsasalita ng kanyang pananampalataya. Ano ito? Yung kanyang gawa. Yung gawa ng mabuti ni Abel ang nakita ng Diyos. Si Enoch, hindi siya namatay, lumakad siya ng ayon sa Diyos. Ano ang ginawa? Kinuha siya ng Diyos. Dahil sumusunod si Enoch sa Diyos. Si Noe, bagamat ginawa ang arko ng 150 years, pero sumunod siya. It's impossible kasi nasa bundok, pero ano ang nangyari? After 150 years na kanyang paggagawa ng arko, 40 days and 40 nights lang, umulan, bumaha. May nagtatanong bakit nagkaroon ng mga shell? Bakit may mga clam na petrified ang nakikita sa kabundukan? Samantalang wala naman doon dagat. Mga kapatid, sabi nga, it's impossible for 40 days and 40 nights lang na magkaroon ng shell na galing sa dagat na pupunta ng bundok. Kung babasahin po natin ang Biblia at isusumap to talaga, ang sinasabi lang na 40 days and 40 nights ay yung pagulan. Walang tigil na pagulan. Subalit, nag-receive ang baha na sabi nga, natuklasan, nakarating ang arko ni Noe sa Mount Ararat, doon sa Turkey, hindi po sa Pampanga, doon sa Turkey, doon nakarating sa Turkey, na na-discover po nga po ni Ron Wyatt, ay inabot po siya ng around 370 days. So, it's not possible na yung 1 year na yon ay magkaroon talaga ng mga shell na talagang nag-migrate or kung ano-ano nangyari. So, not possible. Pero, ang point po dito, sumunod si Noe. Maging si Abraham, pinaalis siya sa lupain ng Ur at pinapunta sa isang lugar na hindi naman talaga niya walang katiyakan. Sumunod si Abraham. Nagkaroon siya ng pangako ang Panginoon na magkakaroon siya ng anak, pero hindi nakapaghintay. Binigay ni Sarah si Hagar kay Abraham. Pinakialaman naman, nagkaroon tuloy ng kaguluhan. Nagkagulo-gulo. So, ang point po dito, si Abraham ay nananampalataya, ay siya ay nag-believe, and he obeyed. So, obedience. Ito po palang pananampalataya, sabi ko nga po, kaakibat niya ng believe and obey. Mga kapatid, sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, ano ang mga pinag-uutos ng Diyos? Ito panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi po niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos na sa inyo. Tandaan niyo, ako'y lagi kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, ano ang pinag-uutos dito ng Panginoon? Na ibahagi ang kanyang mga salita ng kaligtasan. Pero kaakibat dito, ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, sabi niya,
bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Ang tanong mga kapatid, meron ba sa atin dito na tumututol at ayaw pang magpabautismo dahil naririnig natin na hindi naman nakapagliligtas ang tubig, ang pagpabautismo? Okay. Punta po tayo kasi part ito pong baptism ay part ng if we believe, we obey. Part ito ng ating pananampalataya. Ano ang mangyayari kung patuloy tayong nagre-resist na tayo ay magpabautismo? Ito po mga kapatid, ang sinasabi dito sa gawa. Okay, basahin ko po, sundan nyo na lang ng iyong mga mata. Nagtanong kay Filipe ang pinuno. Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasalatang ito ay isinasalaystay sa kanya ni Filipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya na Filipe, maaari kang sumampalataya ka, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Kristo ang anak ng Diyos. Ang point po dito, meron siyang pananampalataya. Ano ang kanyang, ito ang kanyang belief, pero ano ang kanyang obedience? Ang pinag-uutos ng Panginoon na magpabautismo. Ang sabi po ng eunuch, ito po yung eunuch, tingnan mo, may tubig dito. Mayroong bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Kung mayroon sa atin ang patuloy pa rin na hindi nagre-resist na magpabautismo, ano nga ba talaga ang kahalagaan ng bautismo? Ito mga kapatid, dito sa Gawa 10:47, tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal ng bautismohan sila sa tubig? Ito yung panahon na si Apostol Pedro ay pumunta doon sa grupo ng mga hintil at sila ay nanampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pedro, tulad natin sila ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal ng bautismohan sila sa tubig? In this instance po, na bautismohan ang lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon. Walang nakapagadlang sa kanila. Gaano kahalaga? May mga nagsasabing walang kapangyarihan ng tubig, kaya okay lang na huwag magpabautismo. Mga kapatid, ito po. Ano ang sinasabi ng Biblia sa unang Pedro, chapter 3, verse 21 to 22? Sinasabi po, ang tubig ay larawan ng bautismo, nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nalilinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako'y sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Mga kapatid, kung patuloy tayong naniniwala na ang bautismo ay walang kapangyarihan upang ito'y magligtas, ito po ang sinasabi ng Biblia. Walang kapangyarihan ng tubig, subalit sa pagsunod natin ay mayroong kapangyarihan ito sa ating kaligtasan. Sabi po dito, 22, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan ng langit. Kapatid, mayroon po mga nagsasabi, kaya ko po binol dito para po ibig kong italakad. May mga nagsasabi na si Kristo ay tao lamang. Tayo po mga manampalataya, naniniwala tayo na bago siya naging tao, siya ay Diyos sapagkat siya ay salita ng Diyos. At nagkatawang tao ang Kristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, naging tao ang salita. Hindi pwede na ang tao ay naging tao kung siya ay dati ng tao. Ibig sabihin, hindi siya tao nung dati. Kaya nga ang sabi sa salita, ang salita ay naging tao. Naging tao lang for the purpose na mapako siya sa krus at magkaroon ng dugo at laman na ipako sa krus at tumagos ang kanyang dugo para sa kadubusan natin. Pero, nanatili ba siyang tao? Ito po ang kasagutan. Na umakyat sa langit si Kristo at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nag-aari siya rin sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Meron pong pagtuturo na sinasabi
na si Kristo ay tao, kahit na siya ay umakyat sa langit. Pero ang sinasabi po ng Biblia, walang taong nakakita kailanman si Diyos. Ang kanyang bugtong na anak, ang siyang nagpakilala sa kanya. Hindi mo po pwedeng ipakilala ang isang Diyos kung hindi mo siya nakikita. Ibig sabihin, noon pa man, nakita na ni Kristo ang ating Panginoon Diyos. So, ibig sabihin, hindi tao si Kristo. At ito pa po mga kapatid, naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Mayroon pong katanungan, ngayon ba na umakyat si Kristo? Tao pa rin ba siya o Diyos na? Ito po ang kasagutan. Diyos na po siya. Bakit? Hindi pwedeng maghari ang isang tao sa mga anghel at sa lahat ng kapangyarihan sa langit. Napakagaling naman ng tao na yun. So, ang kasagutan po dito, na nung siya ay umakyat, siya ngayon ay naghari na doon sa langit, sa kanan ng Ama. Mga kapatid, and this water, okay, balikan po natin yung topic, and this water symbolizes baptism that now saves you also. Bakit also? Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Yun, ang nakapagligtas sa ating una, yung kamatayan at yung pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, sabi nga rito, ano ang sinasabi ng antitype? Ito po yung tinatawag na symbolize. Water symbolize baptism that now saves you also. Na ibig sabihin, kailangan talagang mag-undergo ang isang Kristiyano sa pabautismo. Maliban na lang kung ikaw ay nakapako sa krus. Tulad nung nasa kanan ng Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon, he believed, but there is no time now na siya ay magpabautismo sapagkat nakapako siya sa krus. Mga kapatid, pinili ang tubig bilang elemento na gagamitin sa ating bautismo. Paano kung, ito pa, ano ang ibig sabihin ng bautismo? Ang baptism po ay galing sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay baptizo. Baptizo means immersion. Ano po ang immersion? Ilubog or buried. Kung pinili ng Panginoon ang tubig bilang elemento na siyang ating isisimbolize sa ating pag-immerse o sa pag-buried, gusto mo bang ang piliin ng Panginoon ay lupa? Magtutuloy yan tayo nun. Kung lupa ang pinili ng Panginoon, mabuti na lang, hindi langis ang pinili ng Panginoon. Kung ugulong langis, pinili ng Panginoon napakasimple. Tubig, dahil available ito anywhere. Sabi nga ng eunuch, ito ang tubig, ano ang nakakahadlang sa akin upang ako'y bautismo? Binautismoan siya. Mga kapatid, next, ito po ay sinasabi ni Apostol 1 sa 3, chapter 3, verse 3 to 5. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghari ng Diyos. Paano may ipapanganak pang muli ang isang taong matanda na, makakapasok pa siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Para muling ipanganak, tanong ni Nicodemo. Sagot ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, nakikita ba natin ang kahalagaan ng verse na ito na salita ng Panginoon? Sabi po niya dito sa verse 3, sagot ni Jesus, tandaan mo, sabi niya kay Nicodemo, ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Ng tubig, na ang ibig sabihin, ito po yung bautismo. Naiintindihan ba natin mga kapatid ang kahalagaan ng water baptism? Hindi ka maaaring pagharian o makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka magpabautismo. Pero, tamang bautismo. Ano ba ang tamang bautismo? Ito yung pagkaintindi kung bakit ka nagpapabautismo. Sabi nga po sa ating binasa kanina, ito ay bautismo, isang pangako na isang tao nagpapabautismo ng panibagong buhay or newness of life. Dito po sa Colossus chapter 2 verse 12, sinasabi po ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng bautismo,
na ilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Nakita natin ang kahalagahan ng bautismo. Isang simbolo na tayo ay nalibing kasama ng Panginoon Jesucristo. Kung ang Panginoon Jesucristo walang kasalanan, siya ay nagpabautismo for the sake lang na matupad ang kautusan ng Ama. Pero hindi naman talaga dapat siyang magpabautismo kasi ang nagpapabautismo lang ay yung naghuhugas ng kasalanan. Sa pamagitan ng pangako ng isang taong nag-undergo ng bautismo ng pagbabagong buhay. So napakalaga po mga kapatid ang pagpapabautismo at naintindihan natin na ang bautismo pala ay simbolo ng kasama natin na ilibing, na kasama ni Kristo. Pero ang napakalaga ay at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Mga kapatid, Romans 6:3-5. Again, sundan po natin. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa Kanyang kamatayan dahil nga doon sa paglilibing? Sa makatuwid tayo ay namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng Kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng Kanyang muling pagkabuhay. Tingnan po natin mga kapatid, kung hindi ka nag-undergo ng water baptism at nalaman mo kung anong purpose noon, makakasama ka ba? Umaasa ka na sa pagbabalik ng Panginoon, kasama ka? Hindi ko sinasabi, sabi ko nga, yung tubig ay walang kapangyarihan. Subalit, if we believe, we must obey. Yun ang totoong faith. 2 Corinto 5:15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Wala pong kapangyarihan ng tubig. Ang kapangyarihan ay nasa ating Diyos. Pero ang bawat isa ay kailangan pumunta sa tubig bilang pagsunod sa Kanyang utos at pagpapahayag ng Kanyang kasalanan at pangakong malinis na muli. Marcos 1:4, at dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na mga ngaral. Pagsisihan niyo talikuran ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Package pala yun, ano? Talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo. 1:9-7, pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa bata ng bulag, sinabi na Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa silo at maghilamos ka. Roon, ang kahulugan ng salita ng silo ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na. Mga kapatid, palagay niyo po ba? Nung sinabi ng Jesus sa bulag na pumunta ka sa silo kasi meron siyang putik sa kanyang mga mata, kung sumunod ba ang bulag at hindi siya pumunta, makakakita ba siya? Hindi. Dahil nga doon, sumunod ang bulag. Ano ang nangyari? Himala. Nakakita siya. The same with us. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na magpabautismo. Gawin po natin. Mateo 9:28-29, pagpasok na Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyayari ang ayon sa inyong pananampalataya. Mga kapatid, ano ito? Pananampalataya. They believe and they obey. Gumaling sila. Conclusion. Okay, siguro ko ito na yung conclusion.
Unang Korinto 13:13, nasabi nga ito yung ating binasang verse at reference verse. Samantala, nananatili ang tatlong ito. Basahin po natin muli mga kapatid. Samantala, nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag-ibig kailangan ang pananampalataya. Kung walang pananampalataya sa totoong Diyos, Panginoon Jesucristo, walang kwenta ang pag-ibig. Pag-asa. Kung umaasa ka na wala sa iyong pananampalataya, hindi ka makakasama sa pagbalik ng Panginoon. Ngayon, ang pananampalataya, ano ang kailangan? Pagsunod, obedience. Mga kapatid, in our challenge for today, ito po, kung mayroon kang pananampalataya at mananalangin kang huwag umulan sa umaga, ano ang hindi mo dadalhin? Okay, mga kapatid? Kung mayroon kang pananampalataya, umuulan, pero naniniwala ka bukas at nanalangin ka na huwag umulan, kinaumagahan, bago ka lumabas ng bahay at di mo nakikita kasi nasa loob ka ng kwan. Ano ba? Di mo nakita ang bintana, nasa loob ka ng flat, ng building. Ano ang hindi mo dapat dalhin? Payong, kapote. Ibig sabihin, mayroon kang pananampalataya doon sa panalangin mo na hindi nga uulan. Pero kung nagdala ka ng payong, wala kang pananampalataya na ito yung magagalaw. Okay, next. Kung may pananampalataya ka at may inuutos sa iyo ang Panginoon, anong sagot mo? Yes. Yes at opo. So maraming salamat po ang kapatid. Naway sa umagang ito ay nakita natin kung gaano ang kahalagahan ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos at most particularly itong pagpapautismo. Okay, tayo lahat po mga kapatid ay manalangin. Namang Diyos na dakila, maraming salamat po sa araw na ito at sa oras na ito ng Panginoon sa iyong mensahe as we believe that we go back to the basic, ang faith. At naunawaan namin, Panginoon, ito po believe and even obey. Panginoon, we believe and obey. Maraming salamat, Panginoon, sa Banal na Espiritu, sa pagbibigay sa amin ng kaunawaan, ng lubos naming maunawaan bilang kami mananampalataya. Nawa, Panginoon, kami na hindi pa nagpapabautismo at maaaring ang iba sa amin ay nag-undergo din ng baptism at hindi rin naunawaan kung ano ang aming ginawa. Lord God, this time, we need to realize, hindi kami, Panginoon, magpapa-rebaptize, kundi we need to do the right baptism. Lord, maraming salamat po sa gabay ng Banal na Espiritu. Kami ay patuloy na gabayin mo ang bawat isa namin. Lord, we thank you so much, Father. Lahat ng ito ay aming hiling sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi nga, Amen. Amen.